highlight yung verse 28. Ito po yung naging magandang verse doon po sa ating para sa ating business meeting. Nakita ko na magiging beneficial din ito para sa pag-aaral natin sa ngayon. The cost of being a disciple. Nahinango po ito sa NIV. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Suppose one of you wants to build a tower. Don't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, "This person began to build and wasn't able to finish." Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't you first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. Whoever has ears to hear, let them hear. So doon sa ating binasa sa Luke 14 ay merong mga binanggit ng ating Panginoon Kristo na illustration para pagtibayin ang kanyang pagtuturo tungkol sa halaga ng pagpumasok ka doon sa sistema ng discipleship. Pag napailalim ka doon, kapag ikay naging tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, nakita ko ang akmang pamagadyan or team, at ito po iyon. Becoming Jesus' disciple costs beyond expectation. Noong kamakailan ay merong headline ang CNN na kung saan ay sinasabi doon na nagpirma na ang ating Pangulo doon sa 2024 national budget na nag-allocate para sa mas malaking funding para sa defense and maritime security and heightened tensions doon sa disputed South China Sea na ngayon ay tinatawag nating West Philippine Sea. Marcos enacted a 5.768 trillion pesos. Ang equivalent po niyan sa dollar is 103.5 billion dollar. Yan po yung budget. Yan po ay ayon sa balita is 9.5 higher than the amount in 2023. This way too high, kung i-compare mo yan doon sa original proposal noong August na 233.3 billion pesos o equivalent sa 4.1 billion dollar. So yung executive at saka yung legislative branches ay sigurado na-realize nila yung immensity ng conflict at seemingly insurmountable scenario kung magkakaroon ng giyera. That is why they would be willing to exhaust lahat ng kinakailangan para sa purpose na iyon. Ito po ay hindi naman sobrang layo mula doon sa spiritual scenario na ating i-discuss ngayon. As a matter of fact, there exists a war that we are already battling dahil meron tayong major part dito. And from this text, we would delve into the essential matters para po doon sa ating personal reflection. Babasahin ko lang po sa Tagalog yung bibigyan natin ng diin dyan, yung verse 28. Ang sabi doon, "Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito." Ito pong ating binasa from verse 25 hanggang dito po iyan sa 33. Meron pala doon sa hanggang 35 yan kasi yung 35, yung aral mula sa asin, ilustrasyon pa rin po ng Panginoon yan patungkol sa cost of discipleship. Kaya kung ating hahatiin yan, yung verses 25 hanggang 27, yan po ay instruction ng Panginoon concerning discipleship, and doon papasok sa verse 28, yung illustration concerning discipleship. Doon sa verse 25, mapapansin natin dyan is yung instruction ng Panginoon doon sa isang candidate, no? Patungkol sa kanyang family is kinakailangan na ilagay niya ang Panginoon sa kaibabawan ng kanyang pamilya. Doon sa verse 27 ay sinasabi rito na kinakailangan pasanin ng isang nagnanais na maging disciple o tagasunod ng Panginoon. Pasanin ang kanyang krus. Ito po ay isang imagery, kapag yung krus po dyan ay hindi literal,
Otherwise, lahat po tayo ay magdadala ng krus no, sa araw-araw. Ito po ay tumutukoy sa mga alalahanin sa buhay, mga problema, mga burdens or hardship. Yan po ang, kumbaga sa isang salita ay suffering. Yan. At ginawa ng Panginoon para makita natin kung gaano katindi yung ganoon na gagawin natin, ay gumamit siya ng tatlong examples. Yung unfinished building, yung unsuccessful war, at saka yung flavorless salt. Doon sa example ng unfinished tower, doon talaga malinaw na sinasabi ng Panginoon, siguraduhin mo na bilangin mo, tansyahin mo ang magugugol, and make sure to have enough bago ka mag-start, bago ka sumuong. Ganun din sa gera. Sa verse 31 hanggang 33 ay sinasabi ng Panginoon na siguraduhin mo na yung army ay talagang napakalakas para magapi ang kaaway. At sinasabi ng Panginoon na yung pagiging disciple dito sa asin, yung sense ng pagiging disciple, dapat taglayin mo yun dahil kung hindi, wala itong kabuluhan. Kagaya lang ito ng asin. Ang pinagkuhanan natin mga kapatid is ang Luke, itong Gospel of Luke, dito binibigyan ng diin yung titulo ng Panginoong Kristo bilang the Son of Man. Inintroduce siya na Son of Man na siyang dumating para isalba yung mga nangawala. The Son of Man who would save that which was lost, sabi doon sa King James Version. Alin yung nawala na maaari tinutukoy doon? Una, pangunahin yung the lost people of God. Kung doon sa ating pinagdadaanan, di pa tayo tapos sa John 10, is inhalin tulad sa lost sheep. Anong gagawin doon sa lost people of God? They will be brought into His spiritual kingdom. Alin pa ang isang malalim na pwedeng tumukoy doon sa which was lost? The lost sense of being a human. Kanina nga, no? Binasa natin yung Matthew 7:6 na binabanggit, mga aso, mga baboy, pero mga tao po yun. Bakit sila nagkaroon ng ganong ascription? Kasi po, dahil wala na yung sense ng pagiging tao. Na, kumbaga, meron ng salita, tayo mismo, pag may nakikita tayong taong pagkaubod ng sama, ay meron sinasabing, masahol ka pa sa hayop, di ba? Kaya, yun po yung ibabalik ng Panginoon na nawala doon sa tao. Yung pagiging human. They will be reformed and transformed for the furtherance of the kingdom. Kaya dito, yung karamihang mga tao, sinusundan nila ang Panginoong Yesus. Sapagkat akala nila, dadalhin na sila karaka-raka doon sa kanyang kaharian. Na ang Panginoong Kristo ay uupo na sa kanyang trono. Pero ang itinuro sa kanila ng Panginoon, He was on the way to a cross. At kung gusto nila na sumunod sa kanya, ay kinakailangan na maintindihan nila na kung ano ba ang kagaya ng kanyang kaharian. At ano ba ang maaari lang aasahan patungkol sa bagay na iyon. So they had to love Him above everything else. And to be prepared for self-sacrifice and even death. Yun ang kanilang kakaharapin. And tayo rin na mga disipulo ng Panginoon, walang pinagkaiba sa nais iparating sa atin. Sa kanila ng Panginoon, siya lang pinaparating din sa atin. So bilang isang farmer na nagtatayo ng isang tower or isang hari na pupunta sa giyera, ang isang tao na nagnanais na maging disciple ng Panginoon had first to consider what it would cost and what it would involve. So if people were not prepared to give everything for the sake of Jesus, their lives could be of no use to Him. Sila'y magiging walang saysay, kagaya ng asin na walang taglay na, ano ba yung lasa ng asin? Walang taglay na alam. Ang mensahe natin is ito. Being among the assembly of Jesus' disciples is a serious matter in which a disciple has tremendous task to weigh and to consider. Pag sinasabing assembly of Jesus' disciples, yung assembly, it is known today as a local church or a family of God. So they are called such since they are called from their previous way of life. Mula doon sa domain sa Satanas, mula doon sa pagiging kabilang sa mga makasalanan, tayo hinango doon ng Panginoon. So this is the ministry of the Lord. At tinawag niya itong my father's business. Maalala niyo, nung bata pa siya, hinahanap siya ng kanyang ni Maria, na nanay niya, at saka ni Jose. Kala, pauwi na sila doon, mula sa Bethlehem. Natampuan siya sa temple. Sabi noong Panginoong Diyos, why did you seek me? Did you know not that I must be about my father's business? Yun po ang ministry ng Panginoon. It's a father's business. And another term for an assembly is church, which is local in its description of place. So a local church is an organization of a group of people dedicated to follow the Lord in all its
aspects. So why? Bakit tinatawag na church? Kasi ang pinaghanguan niya ng ecclesia, literally, an assembly, a gathering of people called out from their homes into some public place. Figuratively, people called out from the world and to God. The outcome being the church, the mystical body of Christ. That is the universal or total body of believers whom God calls out from the world and into His eternal kingdom. The English word church comes from the Greek words kyriakos, sapagkat, or kuriakos. Although nakalagay doon ay KY, pero siya ay pinopronounce as ku. Kaya ang Panginoon is Kurios. At yung kyriakos ay ang ibig sabihin niya is belonging to the Lord. Church belonging to the Lord pala yun. It is the root of the term ecclesiology and ecclesiastical. So, ecclesia. Kaya yung doon sa may San Jose, doon sa road from San Jose to Santa Monica, may church doon nang nakalagay doon ay ecclesia. Binago na nila ngayon Acts Family Church na. Kay Bishop Almasco. Okay. Ngayon, bakit yung pag-establish ng isang religious organization na kilala bilang mga disipulo ng Panginoon, na natatawag din local church, bakit ito masasabi natin serious business? Ito po yung sagot. A local church serves as an avenue where a believer is being renewed. Ito yung dito ka sasalang. No? Ito yung lugar na kung saan ay ikaw ay mayroong pagbabagong mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, doon sa local church, kasi everyone is being trained. Ito po yung sense ng phrase na make disciples or discipleship. The Lord Jesus becomes our Lord, which is akin to being a commander-in-chief. And another crucial part of discipleship is that a disciple is being trained as a spiritual soldier. Here, every believer is made aware na mayroong spiritual battle na kinakailangan mag-engage tayo doon. Kaya ang punto lamang dito is being a disciple of the Lord Jesus means that His primary responsibility is the advancement of God's kingdom. Kasi yung battle is between God's kingdom and the kingdom of this world na pinangungunahan ng Diablo o ni Satanas. And there is a high cost to consider for the pursuance of the works. Subalit, alam naman natin, the Lord has been providing for everything through the means which almost always involve His people. And this is for the church to function as it is expected to be. Ang Panginoon natin, on purpose, nag-mention siya sa tower, no? Ginamit na tower kasi doon lang sa NLT, ginamit building. Pero sa original, tower talaga yon. Bakit kaya? Perhaps to signify that the top of our spiritual building must reach to heaven, or otherwise it would be paid to build. Ang isang Kristiyano ay isang tao na nagtatayo ng tower. Pag tower, noble building po ito. Hindi ito cottage. And therefore, should count the cost dahil napakamahal. No? Anyway, yung cottage, medyo mahal na rin. No? Yung maliit lang na cottage na makakabili ka dyan sa papuntang Santa Lourdes, nagkakahalaga na ng 45,000. Sa atin, medyo mahal yun. Pero yung tower, talaga pong, of course, depende rin sa taas o sa gagamitin ng mga materials. Pero pag sinabing tower, mahal po yan. No? And it may be called a tower because a Christian is a soldier. And this building is a fortress. And if he builds on Christ, or rightly upon the only foundation, he need not fear all the gunshot of Satan. He need not fear sin, the flesh, and the world. Though he must expect to be battered severely by these enemies. At ito nabibigay sa atin ng impormasyon kung bakit, o yung dahilan, na kung bakit marami ang naglalamig. Marami ang nag-falter. Marami nag-fall off or decline in their zeal and seeming love to Christ, His truth, and people. Kapag na-realize nila na napakahirap pala ang maging disciple ng Panginoon. Na kinakailangan pala talaga na makagawa ka ng tower. Ibig sabihin, at igugugol mo ang lahat na kinakailangan para ikaw ay maging disciple, masabing disciple ng Panginoon. So, they counted not the cost. What corruption they must mortify. What temptation they must withstand. What reproaches they must expect to meet with. What enemies they may find. And what relations they may have to break up with. Kung kaya nga, dahil sa ganyang kahirap, kapag nalaman nila ang pagiging disciple,
nahamon sila ng Panginoon Kristo. Alam na talaga sarili hindi na magagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, doon sa Luke 18:8, na yung mga lumalapit sa Kanya, hihingi ng katarungan, gagawaran niya. Pero sabi niya, how about bumalik na siya rito? When the Son of Man returns, will He find faith on the earth? So yun ang hamon ng Panginoon. Makakasumpong ba siya ng mga mananampalataya? Matibay sa kanilang pananampalataya? O baka mga taong mga nanlalamig na? Ano ang itinuturo sa atin dyan? Hindi po madali ang pagiging Kristiyano kung ito'y seseryosohin mo. If the Christian life is easy for you, you might be doing it wrong. May study, may service, sacrifice, suffering, submission, and sanctification. So in the military, a soldier undergoes discipline process. Likewise, a believer in God's kingdom undergoes a discipline with the biblical instructions and is required to self-denial and self-sacrifice. Self-denial. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, is handa ka na i-give up anumang privilege meron ka, anumang rights, hindi mo ito pipilitan. And of course, ikaw na yan ang self-sacrifice, na handa kang magsakripisyo para doon sa goal na ating minimitig. Then he would realize his task to subdue the enemies. Ano ba yan? Sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 3 hanggang 5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yan po ang gampanin ng isang disipulo ng Panginoon. Nasa gera tayo at we persuade men. Kasama natin ang Espiritu Santo. Taglay-taglay natin ang lakas na ibinibigay nito at tayo ay sumusuong sa gera. Wala po tayo sa defensive, tayo po ay nasa offensive. Isinusulong natin ang Kingdom of God. Paano natin yan ginagawa? Ay mas matatalakayan mamaya. Pero ang hamon lang sa atin is, as a Christian believer, commit yourself to the Lord's business. Will you abandon the Christian life after a little while? Just because you did not count the cost of commitment to Jesus? At ano po yung mga masabi natin cost? Ang mga Kristiyano is maaring kumaharap sila sa pagkawala ng social status o yung wealth. They may have to give up control of their money, their time, or their career. They may be hated, separated from their family, and even be put to death. Ngayon, ang implikasyon niya is, following Christ does not mean a trouble-free life. Since God is our commander-in-chief, kahit yung ating thoughts, kinakailangan masubmit sa kanyang control as we live for Him. At tayo, bilang spirit-empowered na mga mananampalataya, ay we must capture every thought and yield it to Christ. Ano ibig sabihin? Yung mga tao, tayo ay lumalapit sa kanila at sila ay ating hinihikayat, nagkakaroon ng reason out para doon sa pagtanggap nilang katotohanan, pagtanggap nila sa Panginoon Kristo, sa Ebanghelyong ating itinuturo sa kanila. Eh sila, marami silang mga sarili-sariling maling paniniwala. Kinakailangan, yun yung naging tower sa kanila, yung mga maling paniniwala nila. At yun ang ating iguguho. Pababagsakin natin yung mga maling paniniwala nila sa magitan ng matibay natin tinatayuan na katotohanan na sinasabi natin sa kanila. So this is done through the ministry of evangelism and discipleship as exemplified by the early Christians. Itong example natin sa Acts 11 sa 1921, sabi rito, now those who have been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Makapansin natin na nung maging mananampalataya ang mga Hudyo na ito, at karamihan sa kanila ay umatid noong Pentecost, na napakinggan nila ang magandang balita, ang gospel, napakinggan nila, tinanggap nila ito. At ano yung kanilang ginawa? Ay kung sila nagsipag-uwian, ay yun din ang ibinahagi
nila sa ibang mga tao, yung napanggan lang. And bukod dyan, yung sinasabi ko sa inyo, sa Acts 8. And bukod dyan, dito sa Acts 11, ang nangyari naman, nagkaroon na nga ng persecution, yung mga Hudyo, kasi ang religion nila, Judaismo, and itong mga kapwa nila Hudyo, ay iba na yung paniniwala, naniniwala na sa Panginoong Jesus bilang kanilang Mesiyas. Kaya sila ay nakaranas ng pag-uusig. At matinding pag-uusig yung nangyari kay Esteban. In fact, yung tinatawag na the first martyr of the Christian Church. Siya ay, nung siya ipangalan niya, ang tungkol sa Panginoong Jesus, ang tungkol sa katuparan ng propesiya para sa kanilang mga Israelita, siya ay pinagbatuhanan hanggang sa mamatay. And yun na yung simula ng mamatay si Esteban, ang mga Hudyo, nais nilang patayin ang lahat ng mga Kristiyano. Yan po ang pwede rin mangyari sa hinaharap na yung mga Muslim, of course, nangyayari din sa ibang mga lugar. Yung mga kapwa na Muslim na naging Kristiyano, pinapatay po nila. Yun yung persecution na naranasan ng mga kapatid nating mga dating Muslim. Pero ito ba ay, dahil sila disciple ng Panginoon, ito ba ay naghinder o nagbigay sa kanila para gawin ang inaasahan sa kanila ng mga alagad ng Panginoon? Hindi. Patuloy sila sa kanilang misyon. And, anong sabi sa verse 21? The Lord's hand was with them. Ang Panginoon ay kumikilos sa pamagitan nila. Kaya ano nangyayari? Na ibig sabihin ay nagtatagumpay, patuloy na nakikita yung victory. A great number of people believe and turn to the Lord. So nakaka-conquer ng malaking territories, lumiliit ang teritoryo ng kaharian sa Satanas, lumalawak ang teritoryo ng Kingdom of God. Yan yung nangyayari at patuloy na mangyayari sapagkat nasa atin na yung victory. Kaya lamang, on our part, and this is our conclusion, we must carefully count the cost of becoming Christ's disciples so that we will firmly hold to our faith and won't be tempted later to turn back. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, isa pong katuwaan sa amin na kami napabilang sa inyong kaharian at kagalakan na rin na nakikita po namin ang katagumpayan ito at kami ay ginagamit po ninyo sa bagay na ito. Kaya ang dalangin namin, Ama, na una ay patuloy kami pagharian ng inyong Espiritu sa aming mga puso. Taglayin namin ng kasigasigan at kami ay bigyan ng tapang, ng lakas na loob na kumilos, maging aktibong bahagi ng inyong pong army. Nasusuong sa kalaban na may pagkakatiwala na kami may pagtatagumpay. Sapagkat taglay namin ang pangako ng Panginoong Hesus na siya'y sumasa amin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nawa nga po, ito ang taglay namin sa aming isipan at di makalimutan sa tulong ng Espiritu Santo